Segundo lamang ang tinatagal. Pero ito ay resulta ng mga pagkilos ng mga puwersa sa ilalim ng lupa. Daang-daang taon na ang nakaraan. At sa loob ng ilang minuto ay may mauunawaan ang sinumang makakaramdam. Hindi lang mga hanay ng mga bahay, gusali at mga kali ang kanyang kayang baguhin. Sa ilang segundo lamang ng pagyanig, ang magkakaroon ng malinaw na marka ang kabanata ng buhay ng isang tao. At ang petsa'y hindi mabubura mula sa kanyang alaala. At mula sa araw na yon, ay magbabago na ang kanyang direksyon. Sa ating kwento sa Martes na ito, mga kapatid, para sa isang binatilyo, ang lindol ang kanyang maging unang engkwentro sa kasaysayan. Hindi sa aklat na babasahin, hindi sa leksyon ng isang guro, kundi sa isang araw na may patutunayan. May mga araw na nagsisimula at nagwawakas sa ilalim ng madilim at gumuhong mga malalaking tipak ng semento. At sa mga oras ito, ang tanging sandata lamang ng isang tao ay kanyang natitirang hininga. Pero sa ganito mga pagkakataon din, kung kailan unti-unti nang sumusuko ang teknolohiya at ang lakas ng isang tao, doon naman mas lumalalim at mas tumatatag ang isang puwersa. Ang kwento natin ngayon, mga kapatid, na sinulat po ni Krishna Senga ay isang kwento tungkol sa isang pamilya at ang mahinang katok ng pag-asa. Maikli lamang ang ating kwento, mga kapatid, pero punong-puno po ito ng inspirasyon at tunay pong napapanahon. Atin na pong simulan ang kwentong pinamagatang Yanig. Ronnie, anak, gising na. Unang araw ng klase mo ngayon. Baka mahuli ka niyan. Gising na po ako, Ma! Tingnan mo, suot ko na agad ang bagong sapatos ko. Naku, gwapo naman ang bunso ko. Paborito mong ulam ang almusal natin ngayon. Umilaw pa po ba, Papa, nung naglakad ako? Ang ganda talaga nitong kulay asul. Oo anak, kitang-kita kahit madilim pa. Bagay na bagay sa'yo ang bago mong bag. Salamat po, Papa. Ang bango naman ng sinangag mo, Ma. Kumain ka na ng marami para may lakas ka sa school. Jeric, dalian mo na rin dyan sa banyo. Tapos na po ako, Ma. Ronnie, huwag ka masyado malikot mamaya. Baka madumihan agad yung sapatos mo. Opo, Kuya. Iniingatan ko po to. Excited na po ako makita ni Teacher Daphne. Pagsikapan mo ang pag-aaral mo anak ha. Nag-overtime si Papa sa construction para mabili natin yan. Opo, Papa. Promise po, magiging honor student ako uli. Kain po tayo, Kuya. Sige, subo pa na marami. Ako maghahatid sa iyo mamaya sa school. Sabayan mo na rin ang gatas ng pagkain mo, Ronnie. Inihanda ko na rin ang baon mo sa bag. Salamat po, Ma. Ang sarap po talaga magluto ng aking pinakamamahal na mama. Aldea, alis na ako para hindi mahuli sa trabaho. Jeric, ikaw nang bahala sa kapatid mo ha. Makakaasa ka, Papa. Ingat po sa biyahe. Ingat po, Papa. Ipapakita ko po sa mga kaklase ko tong bagong bag ko mamaya. Sige na, mag-aaral na mabuti ha. Aldea, alis na ako. Mag-ingat ka, Mateo. May baon ka rin dyan sa lamesa. Ma, patingin nga po ulit ng bagong lapis ko. Nasaan po ba nailagay? Nandun na sa loob ng pencil case mo, anak. Kumpletong-kumpleto mga gamit mo ngayon, kaya galingan mo, ha? Opo, Ma. Gagalingan ko po. Ronnie, dahan-dahan lang sa paglakad.
Huwag kang tumakbot, baka matisod ka. Ang bagal mo naman maglakad, Kuya Jeric eh. Excited na po talaga akong pumasok. May oras pa naman tayo, kaya huwag kang magmadali. Hawakan mo na mabuti ang kamay ko habang tumatawid, ha? Kuya, tingnan mo yung mga bata dun, oh. Kulay asol din yung bag ng isang lalaki. Mas maganda naman yung bag mo dahil bago yan. Huwag mong kakalimutang magpasalamat uli kay Papa mamaya, ha? Opo, Kuya. Palagi naman po ako nagpapasalamat kay Papa eh. Bibili po ba tayo ng ice cream mamaya? Oo naman. Basta ba hindi ka iyak sa loob ng classroom? Susunduin kita agad pagkatapos ng trabaho ko. Hindi po ako iyak. Malaki na kaya ako. Grade 3 na po ako, Kuya. Sige nga, tingnan natin mamaya kung hindi mamula ang mga mata mo. Ayan ang gate ng school mo. Tara tayo. Kuya, ito naman ang tingnan mo. Bakit sa patas ko? Takot. Magandang umaga sa inyo. Ikaw ba si Ronnie na nasa listahan ko? Opo, Teacher Daphne. Ako nga po. Magandang umaga rin po sa inyo. Ang aga mo naman pumasok at napakagwapo mo sa bagong sapatos mo. Pasok ka na sa loob ng classroom natin. Teacher Daphne, kayo na po ang bahala sa kapatid ko, ha? Medyo makulit po yan minsan kapag nagugutom. Walang problema yan, Jeric. Sanay naman ako sa mga bata at mukha namang mabait si Ronnie. Ronnie, maiwan na kita dito kay teacher mo, ha? Tandaan mo, yung mga bili ni Mama sa'yo. Opo, Kuya. Hindi ko po kakalimutan ang baon ko. Mag-ingat ka po sa pag-alis, Kuya Jerry. Sige, pumasok ka na sa loob. Kita na lang tayo mamayang hapon, Ronnie. Salamat, Jeric. Kami nang bahala dito. Halika na, Ronnie, sa upuan mo. Okay, class. Magsiupo na ang lahat sa kanilang mga upuan. Isulat ninyo sa papel ang inyong pangalan gamit ang bagong lapis ninyo. Teacher, tignan mo po ang lapis ko. Kulay asol din po katulad ng bag ko. Ang ganda naman yan, Ronnie. Sige na, isulat mo na yung pangalan mo para makapagsimula tayo. Teacher, bakit po gumagalaw ang lamesa ko? Parang nahihilo po ako bigla. Teka lang, class. Mukhang may lindol. Manatiling kalmado at huwag mo nang tatayo. Lindol nga! Class! Duck! Cover and hold! Dali sa ilalim ng lamesa! Bilisin natin! Ako naman! Naku! Teacher, natatakot po ako! Ang lakas po ng ugan ng pader! Kumapit kayo ng mahigpit sa paa ng lamesa! Huwag kayong aalis dyan hanggang hindi humihinto ang pagyanig! Class, ko po ang building! Tumayo kayo at sumunod sa akin! Matulong sa mga madali! Bilisin tayo rito! Bilisan niyo ang pagtakbo sa hallway! Ronnie, hawakan mo kamay ko! Dali! Teacher, ang bag ko po naiwan sa upuan
ng lindol na yun. Kaya hawakan mo ng mahigpit ang kamay ni Mama. Mama, natatakot po ako. Nasaan na po si Kuya Ronnie? Mama! Althea! Mabuti naman at ligtas kayo ni Kiara dito sa palengke. Angelic, ang kapatid mo si Ronnie nandun sa school. Sinundo mo na ba siya? Papunta pa lang dapat ako kaso biglang lumindol ng malakas. Tara na po doon, dali! Althea! Jeric! Salamat sa Diyos. Nakita ko kayo dito sa daan. Mateo, ang school ni Ronnie ang sabi sa radyo gumuho raw ang lumang building. Naku, kinakabahan ako para sa anak natin. Huwag kang magpanik, Althea. Makakalabas si Ronnie. Tumakbo na tayo papunta ron, dali. Diyos ko, paaralan ni Ronnie. Kiba-kiba ang buong Rosales. Ronnie! Nasaan ang kapatid ko? Halika, tanungin natin yung mga rescuer doon. Samahan niyo ako, Althea. Jeric! Bossing, pasensya na po kayo. Nasaan po ang mga bata sa grade 3 section, Mabini? Ayun po sila, yung buong grade 3. Hindi ko po alam kung anong section sila. Sige, puntahan na lang namin. Salamat. Ronnie! Ronnie! Ronnie, anak! Anak! Bata, anong section ka? Section Mabini po. Kaklase mo ba si Ronnie Madlang Layon? Opo, kaso naiwan po siya dun sa classroom. Bumalik po kasi siya para kunin yung bag niya. Kaso gumuho na po yung pader ng room namin eh. Diyos ko po! Mateo, si Ronnie wala sa mga nakaligtas na bata doon sa field. Hindi ko kaya to, Mateo. Pa! Si Ronnie! Nasa loob po ng gumuhong building! Ronnie! Anak ko! Huwag ka magpanik, Althea. Lakasan mo ang loob mo. Hindi pababayaan ng Diyos ang anak natin. Manalig tayo sa Kanya. Aray, ang sakit ng pako! Mama, Papa, nasa na po kayo? Sobrang dilim naman dito. Hindi ko makita yung mga sapatos ko. Buti na lang nayakap ko to bagong bag ko. Ronnie! Anak! Naririnig mo ba si Mama? Althea, daan-daan sa pag-apak. Baka lalong gumawa ang mga semento. Rescuers, pakiusap. Unahin niyo ang dulo ng building na to. Lumayo na po kayo dito. Baka maaksidente pa kayo. Parang boses ni Mama yun ah. Mama! Nandito po ako sa ilalim! Hindi ako marinig ni Mama. Papa Jesus, tulungan mo po ako. Gusto ko na pong makalabas dito. Ayoko na po dito sa loob. Please, Papa Jesus! Ronnie! Kung naririnig mo si Papa, sumigaw ka lang, anak! Mateo, gabi na. Pinapatay na nila mga ilaw. Ayoko iwan ang anak natin dito sa dilim. Hindi ako aalis dito nang wala si Ronnie. Ma, natatakot na po ako. Ang lamig-lamig na dito. Papa Jesus, bantayan niyo po ako. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Pakiusap po, sir! Huwag kayong titigil sa paghukay dyan! Nandyan sa ilalim ang kapatid ko! Intindihin mo rin kami. May aftershock kaya gumagalaw pa ang mga semento. Delikado para sa mga rescuer kapag biglang bumagsak ito natitirang pader. Mateo, si Teacher Daphne. Teacher Daphne, nasaan ang anak namin? Sir Mateo, Ma'am Althea, patawarin niyo ako. Hindi ko nasalba si Ronnie nung lumindol. Ano pong nangyari sa anak ko? Bakit hindi niyo siya kasamang lumabas? Kasama ko na po siya kaso bigla niya binalikan yung bagong bag niya sa upuan. Hinabol ko siya pero biglang bumuho ang hisame sa pagitan namin. Kasalanan ko ang lahat na ito kung bakit nawawala si Ronnie. Kung hindi ko siya sinabihan na ingatan ang mga gamit niya, hindi sana siya babalik sa classroom. Jerry, huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyari. Walang may kasalanan dito, kundi ang nangangalit na kalikasan. Pero papa ako naghatid sa kanya at nangako akong susunduin ko siya. Dapat pinigilan ko siyang pumasok kung alam ko lang na magkakaganito ang buhay natin ngayon. Tama na, Jenny. Mas lalo nang nadudurog ang puso ko sa mga sinasabi mo. Ang kailangan natin ngayon ay mahanap ang kapatid mo na buhay. Lahat po umatras muna kayo dahil may malakas na aftershock. Umalis muna kayo sa tabi ng guho. Dali! Ayaw ko umalis dito.
Papa, kahit lumindol pa uli, hahanapin ko si Ronnie, gagamitin ko itong mga kamay ko. Samahan kita, Jeric. Hindi natin iiwan ang bunso natin sa ilalim ng sementong yan. Althea, dali mo muna si Kiara doon sa ligtas na lugar. Wow na ako. Ang sakit na ng lalamunan ko sa kakasigaw. Buti na lang nandito pa tong baon ko na niluto ni Mama. Ang sarap pa rin ang sinangag kahit malamig na. Hala, lumilindol na naman uli. Papa Jesus, pakiusap po. Huwag niyo na po pabagsakin tong semento sa ibabaw ko. Ronnie, anak! Kumapit ka lang, narito pa rin kami ni Papa mo sa itaas! Althea, dahan-dahan sa paglakad. Medyo gumagalaw pa ang mga debris dahil sa aftershock. Rescuers, pakiusap naman. Balikan niyo ng pagbala dito sa pwestong to. Halina kayo, dali. Dali, halika na. Ronnie, anak ko! Mama, nandito po ako, Mama! Miss, delikado pa po talaga dito sa area na to para sa inyo. Lumikas muna kayo sa evacuation center para sa kaligtasan ninyo. Ayoko umalis dito, sir, habang ang anak ko ay nandun sa ilalim at nagugutom. Kung mamamatay ang anak ko, dito na rin ako mamamatay sa ibabaw ng guho. Mama, naririnig ko ang boses mo kaso ang hina-hina na ng boses ko para sumigaw. Kakainin ko na po tong huling subo ng baon ko para magkaroon ako ng lakas. Sana po matapos na tong lindol para makauwi na ako sa bahay natin. Miss na miss ko na kayo ni Papa, Mama, Kuya Jeric at Kiara. Hintayin niyo po ako. Boss, bakit niyo pinapatay ang mga makina? Bakit tumigil kayo sa pag-ukay? Pasensya na po tatay pero ika-4 na araw na ngayon at delikado ng estruktura para sa mga tao ko. Idinideklara na po ng pamunuan na 0% ang tsansa na may mabubuhay pa rito sa ilalim. Anong 0%? Anong 0% yung sinasabi niyo? Buhay ang anak ko at nararamdaman ko yung bilang ama niya. Pakiusap po yung iwan si Ronnie, sir. Ang liit-liit pa ng anak ko para mamatay sa ilalim ng mga sementong yan. Tapos na po ang rescue operation. Clearing na lang ang gagawin sa mga susunod na araw. Magpahinga na po kayo, tanggapin ang katotohanan. Kung aalis kayo, di umalis kayo. Pero hindi kami titigil. Papa, tutulungan kita magtanggal nitong mga bloke ng semento. Sige, Jeric. Buhatin natin tong malaking pader na to gamit tong kahoy. Althea, hawakan mo si Kiara. Baka matisod ng mga bakal. Papa, dumudugo na po mga kamay ninyo ni Kuya Jeric. Ang dami na pong sugat ng mga palad nyo. Ayos lang to, Kiara, kahit maubos ang dugo sa kamay ko. Basta mailabas ko lang ang Kuya Ronnie mo. Jeric, sabay tayo sa pag-angat niyan. 1, 2, 3, buhat! Nasugatan ba ako? Ang bigat, Papa, pero hindi ko bibitawan to. Ronnie, marinig mo sana si Kuya at huwag kang susuko dyan sa ilalim. Panginoon ko, tulungan mo po ang pamilya ko na mahanap ang bunso namin. Bigyan mo po ng lakas sa mga kamay ng asawa at anak ko ngayon. Ang tindi na ng uhaw ko at sobrang sakit na ng katawan ko. Mama, Papa, parang hindi ko na po kayang sumigaw uli. Buti na lang nakayakap pa rin ako sa bagong bag ko na binili ni Papa. Kukunin ko muna tong bago kong lapis na kulay asul. Sabi ni Papa sa akin, bago ako pumasok, kailangan ko maging matapang na lalaki. Kakatok ako rito gamit itong lapis. Baka sakaling marinig nila ako sa itaas. Mama, nandito po ako sa ilalim ng malaking pader na to. Kuya Jeric, pakiusap, kunin mo na ako rito dahil natatakot na talaga ako. Parang may naririnig ako naghuhukay sa mismong ibabaw ng tinitiran ko ngayon.
Lalakasan ko pa ang pagkatok ko gamit tong hawak kong lapis. Hala, nabali ang bago kong lapis na gagamitin ko sana sa pagsusulat sa klase. Paano na to kung wala na akong maipapalo dito sa bakal? Papa, sorry po, nabali ko agad tong lapis na pinagtrabahuhan niyo sa construction. Gagamitin ko na lang tong umiilaw kong sapatos para isipa sa dingding. Sana makita nila tong ilaw ng sapatos ko mula sa mga siwang ng semento. Pakiusap naman po, Papa Jesus. Tulungan niyo ako makalabas na rito ngayon. Panginoon ko, lumalapit po ako sa inyo ngayon dahil hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ikalimang araw na po ngayon na nasa ilalim ng guho ang munti ko, si Ronnie. Alam ko pong pagod na ang mga rescuer at nawawala na sila ng pag-asa na makikita pa siyang buhay. Pero bilang ina, nararamdaman kong humihinga pa ang anak ko at naghihintay ng tulong namin. Mama, huwag na po kayong umiyak dahil maririnig po kayo ni Jesus at ililigtas niya si Kuya Ronnie. Sabi niya po sa akin, nakikinig lagi ang Diyos sa mga batang katulad ko kaya nagdarasal din po ako. Salamat, Kiara. At nandyan ka para paalalahanan si Mama na huwag mawala ng pag-asa. Panginoon, pakiusap mo. Gumawa kayo ng himala para sa pamilya namin ngayon. Huwag niyo pong hayaang magwakas ang buhay ng anak ko sa madilim at malamig na lugar na yon. Bigyan niyo po siya ng lakas na magparamdam sa amin kahit isang munting hunyo, kalampag lang. Lord, ibalik niyo na po sa amin si Kuya Ronnie para may kasama na po ako maglaro uli sa bahay namin. Miss na miss ko na po ang kuya ko. Mama, Kiara, halina kayo rito, dali. Bumalik na kayo agad sa paaralan, ngayon din. Jeric, anong nangyari? May balita na ba tungkol sa kapatid mo? Opo, Mama. May naririnig kaming katok mula sa ilalim ng mga simento habang naguhukay si Papa. May nakikita rin kaming ilaw na kumukurap-kurap sa isang maliit na siwang dun sa guho. Talaga? Diyos ko! Buhay ang anak ko! Tara, bilisan natin! Mateo, totoo ba ang sinabi ni Jeric sa simbahan? May narinig ba kayong katok sa ilalim? Althea, totoo ang narinig namin. Huwag muna kayo mahingi ni Kiara at pakinggan natin uli. Ayan, Mama. Narinig mo ba yon? Yan mismo ang huling himala na hiniling mo sa panalangin mo kanina. Ronnie, anak, naririnig mo ba si Mama? Sumagot ka uli, anak. Narinig ng Diyos sa dasal natin. Papa, tingnan mo yung ilaw sa siwang. Yan yung sapatos ni Ronnie na umiilaw kapag itinatapak sa sahig. Ginamit niyang sapatos niya para magparamdam sa atin dito sa itaas. Buhay ang anak natin, Althea. Dininig ng langit ang pagsusumamo mo sa simbahan. Rescuers, bumalik kayo rito, dali! Buhay ang anak ko! Nandito siya sa ilalim! Teka lang po, tatay. Patingin nga po kami nung sinasabi ninyong siwang. Aba, totoo nga. May umiilaw sa ilalim at may naririnig kaming mahinang kalampag. Sabi ko sa inyo, buhay ang anak ko at gumawa ng paraan ng Diyos para marinig natin siya. Kunin yung anak ko dyan, pakiusap, sir. Bilisan niyo. Opo, dalhin niyo rito ang hydraulic cutter at yung jackhammer. Ngayon din, dali! Mag-ingat sa pagbiyak ng semento dahil baka maipit ang bata sa loob, ha? Kumapit ka lang, Ronnie. Nariyan na si Papa at ang mga rescuer para ilabas ka. Sagot sa panalangin ng mama mo ang pagsikat ng ilaw ng sapatos mo ngayon. Dahan-dahan sa bahaging yan. Umuusog ng pangunahing poste. Naririto na tayo sa mismong huling palapag kung saan nagmula ang ilaw ng sapatos. Panginoon ko, kayo pong nagdala sa amin pabalik mula sa simbahan. Pakiusap po, tuluyang ilabas niyo yung anak ko. 5 araw na siya walang maayos na hangin doon sa ilalim.
Nakikita ko na ang bata sa loob ng maliit na siwang na ito. Buhay siya at suot pa rin niya ang umiilaw na sapatos na nagligtas sa kanya. Ronnie! Naririnig mo ba si Kuya Jeric? Nariyan na magdadala sa iyo sa ospital. Pakiusap, sir. Hayaan niyo akong tumulong sa pag-abot sa kanya sa loob ng butas. Ronnie, anak! Si Papa to! Iabot mo ang kamay mo sa akin, bilis! Papa, ang sakit po ng katawan ko at hindi ko na po maiangat ang mga paa ko. Pero hawak ko pa rin po ng mahigpit itong bagong bag ko. Hayaan mo na ang bag na yan, anak. Ang importante, buhay ka. At dininig ng Diyos ang dasal namin ng mama mo. Jeric, tulungan mo akong iangat ang kapatid mo patungo rito sa labas. Ronnie, salamat sa Diyos at buhay ka, anak ko. Sagot ka sa iba lang hiningi ko sa simbahan kanina. Hindi ka na namin iiwan. Mama, sorry po kung binalikan ko pa itong bag ko sa loob ng classroom ng Lumindol. Ayaw ko po kasing madumihan ito kasi pinaghirapan niyo itong bilhin para sa akin. Ligtas ka na, Ronnie. Kaya huwag mo nang isipin yung bag na yan ngayon. Dito lang si Kuya sa tabi mo, papunta sa ospital, ha? Dali na yung bata sa ambulansya, dali! Apa! Dahan-dahan sa pag-inom ng tubig, Ronnie. Baka mabilaukan ka dahil tuyong-tuyo ang lalamunan mo. Salamat po, Mama. Ang sarap po pala sa pakiramdam ng may naiinom na malamig na tubig pagkatapos ng 5 araw. Oh, itong mainit na lugaw na binili ni Papa. Kumain ka na marami para bumalik agad ang lakas mo at makalabas na tayo rito. Papa, nasan po pala yung bagong bag ko at saka yung umiilaw kong sapatos na suot ko nung kunin niyo ako dun sa butas? Nandito lang sa ilalim ng kama mo, Ronnie. Huwag kang mag-alala. Hindi namin hinayaan mawala yan dahil yan ang nagligtas sa buhay mo. Magandang umaga sa inyong lahat. Mukhang masigla ng pasyente natin ngayon ah. Magandang umaga rin po, Doc. Kamusta po bang lagay ng mga sugat at pasa ng anak ko sa katawan? Maayos naman ang laboratory results. Milagro talagang walang nabaling buto sa kanya kahit matagal siyang naipit sa guho. Medyo dehydrated lang siya kaya kailangan pa nating ubusin tong 2 bote ng suero bago ko kayo payagang umuwi. Maraming salamat po, Doc. Napakalaking pasasalamat talaga namin sa Diyos dahil hindi niya pinabayaan ang anak ko dun sa ilalim. Sige ho. Maiwan ko muna kayo rito. May titingnan lang ako ibang pasyente sa kabilang ward. Basta, ituloy nyo lang ang pagpapakain sa kanya ng malalambot na pagkain, ha? Apo? Kuya Ronnie, kapag gumaling ka na, lalaro ulit tayo sa tapat ng bahay natin, ha? Kasi naitabi ko pa yung mga laruan mo. Oo naman, Kiara. Maglalaro tayo agad pag uwi natin. Tsaka, hindi ko na talaga maiiwan tong blue bag ko kahit kailan. Ronnie, anak, tignan mo itong dala namin ng mama mo para sa'yo dito sa ospital. Wow, Papa! Ang ganda naman po nitong bagong bag na kulay itim na may kasama pang mga bagong notebook at lapis. Pero, bakit niyo po ako binili nito? Maayos pa naman po yung blue bag ko. Nakita ko kasi nung isang araw nung nililinis ko ang mga gamit ko. May nakita akong malaking sira at punit sa ilalim ng blue bag mo. Gawa ng pagkakaipit sa mga simento. Kaya nag-overtime ulit si Papa sa construction para maibili kita nitong bago ka lumabas ng ospital. Kaya huwag kang malulungkot kung nasira ng lumang bag mo, ha, Ronnie? Dahil itong bagong bag na to ang gagamitin mo sa pagpasok mo uli sa school kasama ang mga bagong lapis mo na hindi na mababali. Maraming salamat po talaga, Papa. Tsaka kay Mama rin po. Sobrang tuwang-tuwa po ako rito sa bagong bag ko dahil may bulsa pa siya para sa lalagyan ko ng tubig. Naks naman ang bunso namin. Mukhang gaganahan ng pumasok uli sa klase, ah. Basta wag mo nang babalikan ng bag mo kapag may emergency ulit, ha? Opo, Kuya Jeric. Hindi ko na po gagawin yun dahil alam ko na po ngayon na mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa kahit ano pang gamit dito sa mundo. Oh, may kumakatok sa pinto. Ako nang magbubukas.
Mateo, tingnan mo kung sinong dumating para bumisita kay Ronnie ngayon. Magandang araw po sa inyo, Sir Mateo, Ma'am Althea. Kamusta na ang lagay ni Ronnie? May dala po akong konting prutas para sa kanya. Magandang araw din po, Teacher Daphne. Tuloy po kayo. Maayos naman ang lagay niya at nagpapalakas na lang dito sa kama. Ronnie, kamusta ka na? Patawarin mo si teacher kung hindi kita agad nahila palabas ng classroom nung lumindol, ah. Sobra akong nag-uwi sa nangyari sa'yo. Ayos lang po, Teacher Daphne. Huwag na po kayong umiyak. Ako naman po ang may kasalanan kasi bumalik pa ako para kunin yung bag ko. Tama si Ronnie, ma'am. Huwag niyo nang sisihin ang sarili ninyo. Alam namin ginawa niyo ang lahat para iligtas sa mga estudyante niyo nung araw na yon. Maraming salamat sa pangunawa niyo, Ma'am Althea. Gabi-gabi akong hindi makatulog sa pag-aalala habang hindi pa siya nahahanap doon sa guho. Malaking aral po ito sa amin, Teacher Daphne. Pero mas naging matatag ang pamilya namin dahil sa trahedyang ito. Salamat po sa pagbisita at pagmamahal mo sa anak namin. Walang anuman, Sir Mateo. Basta kapag handa na po si Ronnie na pumasok uli, hihintayin ko siya sa paaralan. Magpahinga ka ng mabuti, Ronnie, ha? Opo, Teacher Daphne. Salamat po sa prutas at sa pagdalaw po sa akin dito. Dahan-dahan lang papa sa pagtulak ng wheelchair. Baka matagtag ang mga pasa ni Ronnie sa katawan. Ayos lang, Jeric. Hawak ko na maigi to. O Ronnie, hawakan mo na mabuti ang bag mo sa kandungan mo, ha? Opo, Papa. Yakap-yakap ko po tong blue bag. Baka mahulog pa sa sahig. Ay, sa wakas at makakauwi na rin tayo sa bahay natin pagkatapos ng halos 1 linggong pagtitiis dito sa ospital. Mama, ako na po magbubukas ng pinto ng sasakyan para mabilis na makasakay si Kuya Ronnie sa loob. Sige, Jeric. Pakiayos naman yung mga gamit natin sa likod para hindi tayo masikip dito sa upuan. Ayos na po, Papa. Pwedeng-pwede na tayong bumiyahe pa uwi sa atin ngayon din. Mateo, Jeric, Kiara, Ronnie. Tignan yung lahat ng langit. Mukhang napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Ang sarap po sa pakiramdam na makita uli ang liwanag ng araw, Mama. Pagkatapos ng matagal na panahon na nakatira ako sa dilim doon sa guho. Simula ngayon, Ronnie, hindi na natin pag-uusapan ang lungkot, kundi ang bagong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Tama ang papa mo. Isang malaking himala ang nangyari sa atin. Kaya magiging mas matatag at masaya na ang pamilya natin simula ngayon. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid.